Malapit na ito. Napakalapit na. Mula sa 475 kilometro ngayong umaga, ang low pressure area ay ngayon ay nasa 165 kilometro na lamang sa silangan Hilagaang Silangan ng Borongan City, Eastern Samar ngayong hapon. Sa loob lamang ng 12 oras, ang sistema ay lumalapit ng halos 330 kilometro. At ngayong 2:00 ng hapon, ang Pag-asa ay nag-upgrade ng chance ng pag-unlad ng G06 mula Dagi ngayong umaga patungo sa high ngayong hapon. Ang potensyal na Bagyo Henry ay hindi na malayo. Ito ay halos nandito na. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong 4:00 ng hapon nitong Lunes, ika-29 ng Hunyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming mga napakakritikal na bagong impormasyon na nagpapakita ng dramatic na pag-unlad ng weather situation sa ating bansa sa loob lamang ng ilang oras. Simulan natin sa pinaka-urgenteng impormasyon ngayong hapon. Simula 2:00 ng hapon ngayong araw, ang low pressure area 06 ay nag-upgrade ng kanyang chance ng pag-unlad mula Dagi ngayong umaga patungo sa high ngayong hapon. Ito ay isang napakadramatic na pag-upgrade sa loob ng maikling panahon. Kahapon pa lamang, ang sistema ay may Dagi chance lamang. Ngayong umaga, Dagi pa rin. Ngunit ngayong hapon, high na. Ang mabilis na pag-upgrade na ito ay nagpapakita na ang environmental conditions sa paligid ng D06 ay naging highly supportive ng tropical cyclone development sa loob lamang ng ilang oras. Simula 3:00 ng hapon ngayong araw, ang sentro ng G ay tinatantya ng Pag-asa sa 165 kilometro sa silangan Hilagaang Silangan ng Borongan City, Eastern Samar, nakalagay sa 12.1 degrees Hilaga, 126.9 degrees Silangan. Ang 165 kilometro ay isang napakadikit na distansya. Nangangahulugan ito na ang sistema ay halos nasa pintuan na ng Eastern Samar ngayong hapon. At sa kasalukuyang bilis ng paggalaw nito, ang sistema ay maaaring makapasok sa mas malapit na bahagi ng ating arkipelago sa loob ng ilang oras o bukas ng umaga. Kung ang G06 ay magiging isang tropical depression at pagkatapos ay isang tropical storm, at kapag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, ang Pag-asa ay gagamit ng lokal na pangalang Henry. Ang Henry ay ang ika-6 bagyo na magtatago ng lokal na pangalan ngayong taon 2026, kasunod ni Kaloy, Domeng, Esther, Francisco, at Gardo. Pag-usapan natin ang pangkalahatang sinopsis ng ating panahon ngayong hapon. Ang southwest monsoon ay kasalukuyang nakakaapekto sa western section ng southern Luzon ngayong hapon, katulad ng ngayong umaga. Ngunit ang pangunahing weather story ngayong hapon ay hindi na ang habagat. Ito ay ang mabilis na lumalapit at mabilis na nagpapalakas na G06. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong hapon at pansinin ang dramatic na pagpalawak ng epekto ng day. Para sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa ley. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Pansinin ang pinakamakabuluhang bagong development sa listahan ngayong hapon. Ang Metro Manila at Calabarzon ay kasama na ngayon sa listahan ng mga lugar na may scattered rains at thunderstorms dahil sa ley. Ito ay isang napakakritikal na impormasyon para sa milyon-milyong Pilipino sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Nangangahulugan ito na ang traw ng G ay umabot na sa ating lungsod ngayong hapon. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at urgent. Ang scattered rains at thunderstorms mula sa B ay nagdadala ng tunay at seryosong banta ng urban flooding sa maraming lugar sa ating lungsod ngayong hapon at gabi. Ang mga lugar na kilala bilang madaling mabaha tulad ng Marikina, Malabon, Navotas, Valenzuela, at iba pang mababang lugar sa Metro Manila ay dapat nananatiling nasa pinakamataas na antas ng pagbabantay ngayong hapon at gabi. Ang mga motorista ay lubos na pinapayuhang mag-ingat sa mga daan at maging handa para sa posibilidad ng malalim na tubig sa ilang bahagi ng lungsod ngayong gabi. Para sa Visayas, ang mga lugar na ito ay patuloy na nasa direktang epekto ng DIG ngayong hapon.
Ang tuloy-tuloy na scattered rains at thunderstorms mula kahapon hanggang ngayong hapon ay nagdulot ng karagdagang soil saturation sa maraming lugar sa Visayas. Ang saturated na lupa ay mas madaling mag-landslide at bumaha kahit na ang ulan ay hindi masyadong malakas sa isang partikular na sandali. Para sa lahat ng mga residente ng Visayas, manatiling napakamapagmatsyag sa buong gabi. Para sa Bicol Region, ang scattered rains at thunderstorms ay patuloy na nagbabanta ngayong hapon. Ang 165 kilometro na distansya ng DIE mula sa Eastern Samar ay nangangahulugang ang Bicol Region ay isa sa mga pinakamalapit na lugar sa sentro ng sistema ngayong hapon. Manatiling napakamapagmatsyag ang lahat ng mga residente ng Bicol Region ngayong hapon at gabi. Para sa Palawan, ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ngayon, isang espesyal na paalala tungkol sa full moon ngayong gabi. Ngayong gabi, ang buwan ay 100% puno. Ang pinakamataas na tidal activity ng buwan ngayong buwan ay magaganap ngayong gabi, at kasabay ng mabilis na lumalapit na DIE at ng aktibong habagat. Ang coastal flooding risk sa maraming baybayin ng ating bansa ngayong gabi ay nasa pinakamataas na antas. Para sa lahat ng mga residente ng mga coastal communities sa Visayas, Bicol Region, at Metro Manila, ang mensahe ngayong hapon ay espesyal na mahalaga. Ang kombinasyon ng full moon tides, ng mataas na alon mula sa REI, at ng scattered rains at thunderstorms ay maaaring magdulot ng storm surge at coastal flooding sa mga mababang lugar sa baybayin ngayong gabi. Ang lahat ng mangingisda at maritime operators sa mga lugar na ito ay lubos na pinapayuhang huwag maglayag ngayong gabi. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, at Mimaropa, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at extremely urgent. Tiyakin na ang lahat ng inyong preparedness mechanisms ay fully activated ngayong hapon. Tiyakin na ang inyong mga coastal communities ay may espesyal na babala tungkol sa full moon tides ngayong gabi. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may malinaw na impormasyon tungkol sa lahat ng weather threats ngayong hapon at gabi. Ang Pag-asa ay magpapatuloy na subaybayan ang DIE 06 ng maingat at magbibigay ng mga updated na advisory sa bawat makabuluhang pagbabago sa sistema. Ang susunod na weather update ay ilalabas bukas ng alas 4 ng umaga, ngunit ang posibilidad ng isang espesyal na advisory o bulletin ngayong gabi ay napakataas kung ang DIE ay mag-develop sa isang tropical depression. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang DIE ay high chance na ngayon at nasa 165 kilometro na lamang sa Eastern Samar. Ang Henry ay malapit ng maging katotohanan. Ang full moon ay ngayong gabi. At ang ating bansa ay kailangang maging handa ngayong hapon at gabi. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.